the best. Yun pong nangyayari sa atin na yung ating oras, panahon ay inilalaan din natin lalo na sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabi nga po ng Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Alam natin na ang layunin natin ay ang magpasalamat sa Diyos at siya'y bigyan ng kaluguran. Dahil natuklasan nating mga mananampalataya na walang hihigit sa Diyos sa kanyang kabutihan. Buhay natin ay galing sa Kanya. Although sa lupang ito ay pabago-bago yung ating kalalagayan, may time na maganda, may time na may problema. Pero salamat sa Diyos sapagkat nasa journey po tayo ng pagkilala, pagkaunawa sa Diyos. At iniwanan po tayo ng kanyang mga salita. At ang sabi nga po ng John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala siya na Diyos, and that they might know thee, ang tunay na Diyos, at si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, na kanyang isinugo sa atin. Kaya po tayo ay nakapokus sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nais ko po na ngayong ating pagsasama-sama uli ay atin pong i-review yung napakaganda po nung mensahe last Sunday ni Brother Ray. About siya yung lumikha nung pinaka-final na temple o templo, tabernakulo o tahanan ng Diyos doon sa ginawa niya sa krus. Kaya napakalaki po nung yung makukuha natin na mga kagandahan na ginawa ni Jesus doon sa krus. Doon natin nakukuha lahat yung kung ano yung meron tayo. Sabi nga, sapat na ang pag-ibig ng Diyos at kumpleto na tayo sa Diyos. At sa journey ng ating pag-aaral ay tayo po ang templo o tayo din ang kanyang tahanan ay kinumpleto na niya po ito. Dito sa ating pag-review doon sa mga paksang yon, sana po ito'y lalong malaking maging tulong sa ating pananampalataya na habang tayo nabubuhay sa lupang ito ay magkakaroon ka na ng kaligayahan, kapanatagan, kakontentuhan. Ibig sabihin ay di ka na mauuhaw. Yung sinasabi sa Bible na ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo sa John chapter 6 ay hindi na magugutom at hindi na rin mauuhaw. Diba? Sa John chapter 4, nung na-encounter niya yung babaeng Samaritana about sa tubig, sa balon ng tubig. Pero dinala ng Panginoon, laging ganoon ng Panginoon, dinadala niya yung mga sitwasyon sa physical patungo sa spiritual. No? Pero hindi agad nga ito agad naintindihan ng mga kausap ng Panginoong Jesucristo that time, lalo na yung mga Hudyo na priority niyang pangaralan, turuan about sa kingdom. Hindi nila ito agad maunawaan. So, nung nakaraan, pinaksa po natin na tayo yung templo ng Diyos. At habang tayo nabubuhay sa lupang ito ay kasama na natin ang Diyos. Napakahirap yung hindi nakikita, paniwalaan mo. Diba? Sanay kasi tayo na kung ano yung ating nararamdaman, na oobserbahan, kung ano yung ating nakikita, yun ang mas malinaw. Pero, kaya nga po tayo ay nag-aaral at napakapalad po natin, kompleto na po yung kasulatan. Kompleto na yung kapahayagan. Ang gagawin na nga lamang natin ay ating pag-usapan, ating bulay-bulayin kung ano yung ganda nung ginawa ni Jesus sa krus. So ganito po yung buhay at journey natin habang tayo nabubuhay sa lupa. No? Sabi ko nga kanina, napakapalad po natin. Maraming tao, walang masyadong focus. At meron mang mga patuloy na nag-aaral ng or sumasamba sa Panginoon, nag-attend ng mga worship service. Nagaya rin natin nung araw, pero hindi tayo masyadong nakapokus doon sa pagsaliksik, sa pagtuklas nung kagandahan nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Although hindi tayo humahatol, pero napakapalad at nakita natin na ganito talaga dapat yung maging buhay ng isang Kristiyano. Yung tuklasin ang salita ng Diyos. Kasi iniwan niya yung Bible. Iniwan niya ang kasulatan. Ang problema, nakagis na natin na hindi tayo masyadong focused sa Bible. Nung araw nga narinig ko na bawal daw basahin ang Bible. Kasi ang dapat lang daw bumasa nito yung mga ministro. Pero as time goes on, nakikita natin na dapat pala nating basahin at saliksikin. Minsan nga, nag-post nga ako doon yung nagba-Bible study ako sa aking dalawang apo. At challenge ko siya, dapat nagbabasa kayo ng Bible. Kahit mahirap intindihin, from Genesis, kahit mahirap intindihin, bata pa lang, dapat ay unti-unti na nagtsatsagang magbasa. No?
Kasi tama nga yung kasabihan na sa buong buhay nating mga Kristiyano, marami tayong nababasa, marami tayong nafe-feed yung ating isipan ng iba't ibang maraming mga bagay. Why? Bakit hindi natin mapagtiyagaan ang salita ng Diyos? Di ba? Sa bagay, unang-una nga, talagang totoo yung sinasabi din ng Bible, yung laman, ang kahinaan ng ating laman, wala tayong tiyaga, kulang tayo sa pagtitiyaga sa salita ng Diyos, di ba? At minsan pumapasok sa ating isipan, nakapokus na, ang dami pa akong gagawin, marami pa akong aasikasuhin. Diba? Which is, mahalaga naman yon. Pero nanineglect natin na mas mahalaga yung sinasabi ng Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone. Diba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. So, ibig sabihin, yung physical, talagang kailangan niyang kumain, lumakas, yung mga pangangailangan niya na ay masuplayan. Pero ang nanineglect, yung ating spiritual, which is natutuklasan natin na yon ang pinahalagahan ni Jesus. Dahil yung ating physical ay pansamantala lamang. Alam naman natin, parang ang hirap lang tanggapin at mas malungkot na tanggapin na mawawala rin tayo sa lupang ito. Namamatay din yung mga kasama natin. Ang hirap lang tanggapin, pero yun yung totoo. Which is, yun ay isang pagpapakita na ng katotohanan na ang buhay sa lupang ito ay pansamantala lang. Kung bakit, napakaganda na nauunawaan natin na yung ginawa ni Jesus, kung bakit tayo ay dapat isilang na muli sa Espiritu at bakit ipinaliwanag na hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu, sapagkat ang spiritual na bagay ang siyang katotohanan. Dito sa paksa natin, sana makatulong itong lubusan. Okay. So, sa paksa natin noong nakaraan, doon sa cross ay after the cross and after His resurrection, doon sa cross na ginawa ni Jesus noong 30 AD, ginawa niya yung mabuting balita, siya ay condemned. Yung sin ng bawat tao na nanahan sa laman sa flesh ni Jesus. Diba? Kaya nagkasugat-sugat, hinatulan yung kasalanan, which is sin as a noun, sa laman ni Jesus, doon sa Romans 8:3. For what the law could not do, that it was weak through the flesh. Hindi magawa ng kautusan na mapasunod ang laman dahil mahina, hindi niya kayang sumunod talaga. Ang solusyon ay God sending His own Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak in the likeness of sinful flesh. Kaya nirepresent ni Jesus ang lahat ng tao, sabi ko doon walang favoritism, lahat ibinilang, inilakip, hinatulan sa kanyang laman yung kasalanan. Kaya sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay namatay in the flesh at ito ay buried, nalibing. Kaya ito ay inalisan niya ng power. No more power. Wala nang bisa ang kasalanan. Kung talagang bibigyan natin ng pagtitiwala kung bakit si Jesus ay nagkatawang laman. Sinasabi ng John 1:1-14, in the beginning was the Word, capital W, si Jesus. And the Word was God, and the Word was with God. And all things, sabi doon, ay created by Him. And then, pagsabi sa verse 14, John 1:14, and the Word became flesh. At ang berbo, ang salita, capital, si Jesus yun, ay naging laman. So ang purpose, makikita natin kung bakit si Jesus ay kinakailangang maging tao, maging nasa laman, dahil ang pinaka-ultimatum doon sa cross, kukuhanin niya yung revelation ni Paul sa mystery of the gospel, Romans chapter 7, ay ipinakita doon na nung dumating yung law, ayon sa Romans 7:9, ang sin ay nabuhay. Yung sin dwelleth in the flesh. Yun yung mga lust of the flesh, yung mga pita ng laman, nabuhay siya at bumagsak ang tao dahil hindi niya kaya, nagkaroon siya ng transgression, which is yung sins, andun na yung sins, and then yun yung verb, yung mga transgression, and then yung penalty is death, kamatayan. Kaya makikita natin kung bibigyan natin ng pahalaga yung ginawa ni Jesus, ang hirap tanggapin noon sa atin and even sa maraming mga religion, natapos na yung bisa ng kasalanan. Samantalang ang liwanag nung sinasabi ng Romans 8:3, condemned, sin, hinatulan. Sa batas, wala na yung double jeopardy. Ano yung double jeopardy? Yung kapag nabayaran na yung kasalanan noong inakusahan, kung nabayaran na, hindi na siya pwede pang parang ibabalik mo ulit, hahatulan uli. No, isang paghatol na legal, sapat na yon. At sapat yung kahatulan na ginawa sa katawan ni Jesus doon sa krus para sa ating lahat, para sa lahat ng tao. That's why, pagbibigyan mo ng talagang kinikilala mo at ina-acknowledge mo yung pinaghirapan ni Jesus doon sa krus, magtitiwala ka
Malinis yung isipan mo, yung espiritu mo. Kaya sinabi nung Hebrew 9:14 na yung dugo ni Jesus, ang nilinis ng dugo ni Jesus, yung conscience, yung budhi, yung kaisipan na dapat pa bang mag-guilty sa kasalanan. In the sight of God, legit yung ginawa ni Jesus kahit na ito'y 2,000 taon na nakaraan. So kung tutuunan mo ng focus na yung ginawa ni Jesus ay sapat na, marami nagsasabi, sapat na, finish na. Pero bakit ang isang malaking katanungan, tayo ay nabudol, and even marami pang simbahan hanggang ngayon ang naniniwala na may bisa pa ang kasalanan. No, sa ginawa ni Jesus, tinapos niya yung bisa ng kasalanan. Amen. Ang problema kasi, hindi malinaw sa atin yung inward and outward man. Yung inward man, malinis na yon. Yung inward man, yung spirit ng tao, wala na sa law. At yun ay pinatunayan ng Bible. Pinatunayan ni Paul. Christ is the end of the law. Romans 10:4. Sin shall not have dominion over you. Romans 6:14. Sin shall not have dominion. Ibig sinabing, shall not have dominion, hindi na pwedeng pagharian ka. Hindi na pwedeng makaapekto pa sa'yo. Saan? Sa inward man. Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under the grace. Saan na nakikita natin? Wala na yung inward man sa kautusan. Kung hindi nasa biyaya, doon sa ginawa. Pag sinabing biyaya, yung ginawa ni Jesus na ang nag-reign, naghari na sa isang Kristiyano yung biyaya. Kaya kailangan maliwanag po yun sa isipan. At kung mananampalataya ka talaga kay Jesus, manampalataya ka, magtiwala ka, di ka na magigilty. Hebrew 9:29. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin. Wala na yung kasalanan. Ha? Hebrew 9:20, starting verse 25. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas. Diba? Yung si Jesus, patungkol kay Jesus to. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili. Nagaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapot ngayon, minsan, pag sinabing minsan, isang beses lang, siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon, o yung katapusan ng mga panahon, end time na, yung kanyang ginawa doon sa krus, upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Hindi ba sapat yun? Na sabi diyan, once in the end of the world. Ano yung end of the world? Tinapos kasi niya yung lumang tipan, yung ginagawang sistema ng laging naghahandog ng mga hayop. Once a year, yung high priest pumapasok doon sa dakong kabanal-banalan para sa kanilang kasalanan. Pero yearly, pabalik-balik, madalas. Pero si Jesus daw, kaya sinabing once in the end of the world, yung world ng old covenant system, yung paghahandog, na laging naghahandog yearly, tinapos na niya yon. Hindi na dapat ulit-ulitin. Bakit? Kasi doon sa kanyang pag-appeared, had He appeared, anong ginawa niya? Doon sa cross, to put away sin. Para alisin na talaga yung kasalanan. Ang tanong, bakit meron pang kasalanan? Bakit maraming at tayo ay noon ay sinasabi natin na nagkakasala pa, may bisa pa ang kasalanan. Samantalang dito, sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang paghandog na yon ay inalis yung kasalanan upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. O diba? Di pa ba sapat po yan? Ang problema lang kasi kaya hindi maliwanag. Sa isang tao, hindi pa rin maliwanag yung meron siyang dalawang pagkatao. Yung spirit, inward man, at yung kanyang flesh, yung kanyang outward man. So yung inward man, yun yung iniligtas ng Diyos. Kaya alam nyo kung bakit kailangan maliwanag ito. Born in the Spirit. Hindi ka naman maliligaw na eh. Pumunta ka lang sa basic. Ang agenda ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Asan ang kingdom? In the spiritual world, hindi sa physical. Yun yung problema kasi. Yung expectation ng marami at expectation natin noon, laging physical. Pero sa totoo lang, ay spiritual kingdom. Kaya doon pa lang sa John chapter 3, except a man be born again, he cannot see. Hindi mo talaga makikita ang totoong kaharian ng Diyos kapag hindi mo naintindihan yung born in the Spirit. Ang ipinanganak sa laman, outward, ay sa laman. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kang magtaka, sabi ng Panginoon kay Nicodemus. Hindi makuha ni Nicodemus. Isa siyang
siguro parang theologian in our time. Isa siyang pariseo, sanay sa kautusan, sanay sa salita ng Diyos, sa old scriptures. Pero dahil ang dala ni Jesus ay spiritual, hindi niya maintindihan. Kailangan bang pumasok uli sa bahay bata ng aking ina tapos isilang uli in that physical sense? Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na isang guro, hindi mo naintindihan. Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu, sa espiritu. So ito yung maliwanag na dapat maintindihan natin. Ang isang born again, meron na siyang dalawang pagkatao. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Pagaman ang aming katawang panlabas ay napapagod, nanghihina. Though our outward man perish, pahina ng pahina. Yet the inward man is renewed day by day. Dapat po kasi, bagaman tayo nga ay kumakain para manatiling malakas, pero sabi ko nga kanina, bagaman pinahahaba natin ang buhay natin sa lupang ito, iniingatan natin yung ating kalusugan, pero pahina din to ng pahina. Wala tayong magagawa. Pero good news is, meron tayong inward man na dapat huwag nating pababayaan at yun ay ma-renewed day by day. Kaya napakahalaga po ng Ephesians 4:23-24. Be renewed in the spirit of your mind. Magbago kayo ng pag-iisip. Kung ang mag-enjoy ka lang at ang gusto mo laging magbigay ng kasaganaan at enjoyment ay yung physical, walang makapipigil sa'yo. At sasabihin ko, wala namang masama doon. Pero pag napababayaan mo yung iyong inward man ay ang magdo-dominate sa iyo yung physical or yung outward man mo. Yung spiritual being mo, yung inward man mo, mahina. Pero dapat, yun ang palakas ng palakas. Paano lalakas? Through the word. Ang pagkain ng espiritu ay ang spirit. John 6:63. It is the spirit that quickeneth. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Saan? Doon sa inward man, sa espiritu. Sabi doon, the flesh profiteth nothing. Itong mga bagay na ito, ang pinaka-focus talaga nito, spiritual. Espiritu sa inward man. Yung flesh, bagaman nakinabang, pangalawang bagay na lang. Nakikinabang lang yan pag nagiging malawak ang pananaw mo sa buhay. Diba? Babaguhin yan yung manner of living mo dahil hindi ka na lang basta nakatuon doon sa mga bagay na panlupa. That's why sinabi ni Paul, huwag ninyong ituon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na panlupa. Kung hindi sa mga bagay na panlangit, which is heavenly, yung word of God, salita ng Diyos. Okay. So, ibig sabihin, makikita natin talagang ang journey ng focus ay spiritual. Kaya kahit na nakakaranas ay yung physical mo ng mga problema, ng mga symptoms ng sakit, minsan ay nabibigo, minsan ay nakakaranas ng iba't ibang mga bagay na hindi mo maintindihan. Pero yung spirit mo ay nandun sa kasiguraduhan, meron ka ng inner peace. Yun yung sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Kung hindi ang kaharian ng Diyos ay righteousness. Katwiran. Yung katwiran ng Diyos, yung everlasting righteousness. Kaya pag sinabing everlasting righteousness, matwid ka na. Righteous ka na. As Christ is, 1 John 4:17. As Christ is, so are we. Even na andito ka pa sa mundong ito, in this world. Amen? Maaangkin mo yon. Kahit na merong mga negative na nangyayari sa buhay, sa physical, sa outward man. Dapat ganun yung stand. Nagkakamali ba tayo? Yes, nagkakamali si outward man. Pero yung inward man mo, secured na yon 100%. Kasi meron na siyang everlasting righteousness. Maganda po ba yon? Yung isip mo, may comfort. Yung comfort ng Holy Spirit, pangalawang bagay na lang nakakapektuhan yung physical mo. Pero yung pinaka-comfort nun, yung security ng inward man mo dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross, meron ka ng righteousness. Di ba kayamanan yon? Kahit yung mga senador ay may bilyon-bilyon, sa physical nakakainggit. Hindi. Sa espiritu ng katotohanan, hindi ka na maiinggit. Daig mo pa siya. Kawawa nga sila. Bakit? Ikaw meron kang everlasting righteousness. Amen? Peace. Meron ka ng peace. Yung iyong inward man, kaya nga sabi ng Bible, doon wala ng pag-iyak. Doon wala ng pagluha, wala ng dalamhati. Nakapokus po yun sa inward man. Wala na yung kamatayan. Hindi na yung naaapektuhan ng kasalanan at ng kadiliman. Kaya sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness. Hindi na yung pwedeng pagharian ng darkness. Hindi ka na magre-rebuke na in Jesus' name lumayas ka. Bakit? Pinaghaharian na yun ni Kristo at kailanman ang evil ay hindi na magtatagumpay doon. Kaya sabi nung
Matthew 16:18, the gates of hell, Hades, shall not prevail. Amen. Hindi na magtatagumpay yung kamatayan doon sa iyong inward man. Kasi yun ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Pinaghaharian na ni Kristo. At pinananahanan na ni Kristo. Ganun yung temple. Pinananahanan na ni Kristo. Di ba napakasarap tanggapin yung katotohanan na yun? Kaya kung ikaw ay laging nakabase ang iyong pananampalataya sa outward man mo, ay sabi ko, may magyayabang, meron namang kakaawain, hahabagin niya yung kanyang sarili. Pero pag baliwanag na yun ay nakapokus sa lahat na inward man, kaya lahat ng nakay Kristo, linaw naman na Romans 8:1. Therefore, there is now no more condemnation. Wala na sa paghatol. Bakit? Kinuha niya kasi yung hatol, oh. Kaya malinaw yung sinabi na therefore, there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Kayo po ba yung nakay Kristo na talaga? Pag maliwanag ito sa isipan, may iintindihan mo na at madali mo nang matatanggap in the Spirit. Tayo ang templo at ngayon ay nananahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dapat habang nabubuhay ka, kahit na minsan nauuntog ka, kahit na minsan ay may failure ka, pero hindi mo i-give up kung ano yung ginawa ni Jesus doon sa cross, kung ano na yung kalalagayan ng inward man mo. Amen? Amen po ba? Kaya bagaman may mga negative, hindi ka totally down. Hindi tayo kagaya ng iba na parang wala nang kabuluhan ng buhay at minsan nagsusuicide yung iba dahil mayroon ka ng magandang kalalagayan kay Kristo Jesus. At alam mo na hindi ang kaharian ng Diyos nakapokus sa mga bagay na pangmaterial. So, ang buong usapin ay nakasalalay kung ano na talaga ngayon ang templo. Nilinaw ni Jesus na ang nakikita ng tao na gawa ng bato, building, literal building, ay hindi yan na ang templo. Tama? Kinumpirma din ni Pedro na ang tunay na tahanan ng Diyos, so yung binanggit ni Brother Ray noong isang linggo, sang-ayon sa 1 Peter 2:5, ye also as lively stones. Kayo na mga buhay na bato, lively stones. Ano yung contrast? So yung believer daw, pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw yung kinukonsidera daw sa 1 Peter 2:5 na lively stones. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay, malinaw nun natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Lahat tayo priest upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Di ba yung priest? Doon sa templo, di ba, yung physical temple noong Old Testament, ito yung Holy of Holies, ito yung holy place, yung lahat ng priest, dito ang pumapasok, high priest lang, once a year. Pero dito, nandito yung nagmi-minister yung mga priest, andito yung table of shewbread, yung candlestick, yung incense. Ibig sabihin nun, dito nagmi-minister ang mga priest. Ang trabaho ng mga priest noon sa holy place, about sa word of God, sa ating time. Kasi lahat yun, yung unleavened bread o sa table shewbread ay salita ng Diyos. Yung altar, yung incense ay yung prayer, yung panalangin. Candlestick, yung nagbibigay ng liwanag ay yung ding word of God, diba? The word of God ay ilaw. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So lahat yun, nagmi-minister tayo sa salita ng Diyos. Kaya tayo priest. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para tayong lahat magamit, no? Magamit ka, pag nasa labas ka, ipinangangaral mo din yung gospel. Nasa atin ngayon yung living water, tayo yung parang balon na bumubukal yung tubig ng buhay. Ano yung tubig ng buhay? Yung gospel na natanggap natin, naunawa natin, at alam mo yung mga bisa noon, walang tigil kang nagse-share kahit sino. Hindi mo hinahanap itong pulpito lang may ganang magsalita. Kahit nandun ka sa labas, may gana kang magsalita. Kasi priest tayong lahat. Amen? Maitataas mo ang salita ng Diyos, hindi lamang dito. Doon, sa labas. Hindi mo ikinakahiya ang gospel. Yun ang katotohanan na tayong lahat ay priest. Kahit sa messenger, kahit sa mga anak mo, sa apo mo, hindi ka titigil. Ipahayag ang ebanghelyo. Amen? Tubig ng buhay yan At yung nauuhaw, kung talagang uhaw yon, iinumin niya. Pero pag hindi nauuhaw, walang gana, uhaw lang sa laman, gutom lang sa laman, ang laging hinahanap para sa laman, wala tayong magagawa doon. Kaya kung sabihin mo, ba't kakaunti kayo? Wala akong magagawa basta nagpa-function ang katawan ni Kristo at yung mga priest na nasa templo na ngayon ni Kristo. Amen! Kaya, kinumpirma ni Pedro, tayo yung lively stones, spiritual stones. So, yung contrast, ulitin ko, mula doon sa batong physical, patayan, dead stone, walang buhay. Ha? Pero ngayon, ikaw ang buhay na bato na tayo ay
nakakalapat-lapat. Ibig sabihin nun, nagkakaisa. Kung bakit ang Diyos, ang Espiritu niya nananahan sa atin. So, nung bumagsak yung physical na templo nung AD 70, ito, yung inihula ng Panginoong Yesus doon sa Matthew from chapter 23 to chapter 24. Yung last part ng chapter 23, di ba? Pagkagaling nila doon sa templo. Sabi dyan, nang bumagsak ang physical na templo noong AD 70, hindi nito winasak yung tirahan ng Diyos. Ipinakita nito na kumpleto na kay Kristo ang totoong templo. Tingnan natin yung Matthew 24:2. Datapwat, siya'y sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ganyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Tinuturo niya yung templo. Tinuturo sa mga apostol, sa mga alagad. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Pag sinabi, yung pagbagsak at yung pagwasak nung physical temple, nangyari nung AD 70, hindi pwedeng yung ibabaw lang ang bumagsak. Di ba? May natitira. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Ibig sabihin, yung buong templo, yung physical temple, yung Old Covenant temple, ay bumagsak, nawasak. At itinayo ay yung bagong templo. Ephesians chapter 2 verse 19, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kung hindi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yan. Di ba? Hindi na raw tayo taga-lupa lamang. Manlalakbay na lang tayo rito, estranghero na lang tayo rito. Sabi nung 19. Kung hindi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal. So magkakasama na po yung talagang mga banal. At sangbahayan ng Diyos, household of God. 20. Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Kinasaligan ng mga apostol at mga propeta kasi pinatutuhanan ng mga propeta, inihula ng mga propeta doon sa lumang tipan. At ang mga apostol, ito yung ibinalita nila, di ba? Ng mga alagad, ipinalita nila si Jesus, ang Kristo, ang Mesiyas. So, kaya sila yung sandigan, foundation. Maiintindihan mo ngayon yung foundation. Bakit yung mga apostol at yung mga propeta ang foundation? At ang Panginoong Jesucristo ang cornerstone, batong panulok. Halimbawa, di ba yung cornerstone, yung pinaka-foundation? Ito po yung cornerstone. Dapat matibay yan, di ba? Pinaka-pundasyon, di ba? Ang mga lively stone, ito yung mga believer. Kakalakip-lakip. Ito yung mga believers. Diba? Okay? So makikita natin parang ganun yan. Si Christ ang cornerstone. Ibig sabihin, lahat nakasentro kay Kristo. Nakakapit. Si Kristo ang pinakasentro. At pagka si Kristo ang cornerstone, matibay yan. Hindi na pwedeng igibayan. Diba? Kasi nga, kaya pag pinag-aralan mo, yung spiritual, mas matibay yun, mas totoo yun. Ang problema kasi, hindi natin nakikita. Sa physical observation, hindi natin nakikita. Okay. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, yung mga bato nung sa Old Covenant, walang matitira. Kasi papalitan ng bago. Kaya doon yan pumapasok sa sinasabi sa Hebrew 8:13. Ipinapahayag nung author ng Hebreo in that time na yung nakatayong templo, kasi AD 60, maybe AD 60, nakatayo yung Old Covenant Temple, ay malapit ng igiba. In that said, a new covenant, he had made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So yung lumang templo na nakatayo pa noon, malapit na raw, dahil luma na, decayeth, malapit na raw mawala. At naganap po yun nung AD 70. Sa history, bumagsak yung templo. Nag-apoy yun, napugnaw yun. So, malinaw po, sa ngayon, si Kristo ang batong panulok, siya ang batayan ng buong templo, hindi ang physical na gusali na. So, pag nireject mo si Kristo, nireject mo yung kanyang ginawa. Diba? Pag nananatili ka sa physical temple, di ba hanggang ngayon, sinasabi ng marami mga end-timers, yun daw, rebuilding of the temple, nagsisimula na sa Jerusalem, which is hindi naman totoo yun. At kung meron mang gumagawa noon, kalokohan na yun dahil hindi na yun nasa plano ng Diyos. Tinapos na niya yung physical. Kaya nga po yung Old Testament, shadow. Yung physical, anino lang. At ang katotohanan, yung spiritual. Kaya kung tawagin po yan ay the Spirit of Truth. Sana po, maging ma-absorb na ng ating isipan
na ang totoo talaga yung spiritual, hindi nakikita. Kailangan mag-renew yung mind natin na mas totoo yun. Kasi itong physical, shadow, anino lamang. At ang talagang totoo, yung spiritual. Kung bakit tinawag. Kaya yung pinakahuling yung New Covenant at ang pinakahuli talaga ay spiritual kingdom. Hindi nakikita ng mata. At wala sa lokasyon. Kaya hindi na pwedeng maapektuhan ng politika. Okay? Si Kristo ang batong panulok. Lahat ng bahagi ng templo nakaayon kay Kristo. Nakaayon. Nakakapit, hindi pwedeng hiwalay. Kaya sabi niya, pinapakita ng templo na hindi talaga tungkol to sa mga patay na bato. Wala nang pisikal, kundi buhay ng mga tao na kay Kristo. At yun ay tayo. Habang nabubuhay ka, ang hirap lang tanggapin. Ikaw na ngayon yung lively stones. At tayong lahat ay nagkakalakip-lakip. At kung bakit nananahana sa atin, tayo ang templo ng Espiritu Santo. Natayo na ang templong ito nung pamangunang siglo after nung resurrection ni Christ. Kaya ang kapalit ay, sa kasalukuyan ngayon, ay yung spiritual temple. Okay? Basahin nga natin yung 1 Corinthians 3:16, 17. Tayo yung templo ng Espiritu Santo. Hindi ba ganyan nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Magigiba pa ba? Wala na. Wala na makakagiba sa templo ng Diyos ngayon. At ang templo ng Diyos ngayon ay ikaw, ako, ang bawat nananampalataya sa ginawa ni Kristo. Amen? So, ipinahayag ni Jesus na siya ang tunay, na tayo ang tunay na templo, nakatayo pa ang gusali noon. Una-una yung kanyang katawan noon, di ba? Sa John chapter 2, 19-21, nung sinabi niya sa mga priests, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo 3 araw lang. Di ba? Nagulat sila. Hindi nila alam na ang tinutukoy niya yung katawan ni Kristo. But after His resurrection, doon na talaga nabuo ang templo ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. So, sa kanyang muling pagkabuhay, na itatag ang bagong katotohanan. Romans 6:4. Therefore, we are buried with Him. Di ba? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Pag sinabi pong bautismo, identification. In-identify tayo, inilakip tayo sa kanyang kamatayan. Tayo naman dapat in-identify natin yung ating sarili. Sinasama natin yung ating sarili sa kanyang kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. And then after His resurrection, kung paano doon siya nabuhay, gayon din naman tayo, makinig kayo magaling, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Anong panibagong buhay? Ang panibagong buhay, hindi yung dati kang ganito, hindi ka na dating sugar. Ang panibagong buhay na tinutukoy dyan, sa isip mo, lalo na yung mga first century believers, wala na yung physical temple. Old na pamamaraan ng buhay nila yon. Ang bagong buhay is tayo na ngayon, sila first century believers, hindi na yung dating templo ang magiging templo nila at sila na ngayon ang templo ng Diyos. Panibagong buhay. Yun yung bagong buhay na dapat lakaran. And even as tayo ngayon, mga mananampalataya, dapat maliwanag sa isip mo yan. Yan ang buhay natin ngayon, na tayo ay pinananahanan ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo? Hello? Masaya po ba kayo? Parang hirap kumbinsin sa ligaya na ikaw ang templo. Ha? Ako ang templo. Amen. But that is the truth. Yun ang katotohanan. Hindi yan pwedeng sirain pa. Kailangan magliwanag sa isipan. Okay? Kaya ngayon, according to Acts 7:48-50, hindi na nananirahan ang Diyos sa mga gusaling gawa ng tao. Ano sabi diyan? Howbeit the Most High dwelleth not in the temples made with hands, as said the prophet. O malinaw po yan. 49. Tatapat ang kataas-taasan ay hindi na tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng mga propeta. 49. Ang langit ay ang aking luklukan, ang lupa, ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Ang sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? O diba? Ang linaw dyan na, verse 50, hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Anong ginawa ng kanyang kamay doon sa krus after His resurrection? Ito na yon, yung bagong templo na talagang pahingahan ng Diyos. Perfect na ang Diyos nananahan na sa bawat mananampalataya. Maging ikaw ay buhay, nasa physical pa na mananampalataya,
at maging yung mga namatay na, they are in the spirit na talaga, wala na sa flesh. Sila, lahat tayo, kaya pala sabi ni Brother Ray, nung sabi ko nalulungkot ako na wala na si Sister Santi. No, in the physical lang. Pero sabi niya, kasama natin siya sa spirit. In the spirit, yung mga mahal natin sa buhay, na nampalataya rin kay Kristo, ay kasama natin, hindi na hiwalay. Nakuha niyo ba yun? Di ba? Sa physical lang, hiwalay. Wala na siya sa physical. Pero in the spirit, magkakasama pa rin tayo as a temple ng Espiritu Santo. Amen. Naniniwala po ba kayo? Hindi na siya nananahan sa templong physical. Pero nung araw kasi, nakagis na natin nung tayo ay nasa dati pang relihiyon, huwag kayong maingay dyan sa bahayan ng Diyos. Yung simbahan, yung building. And even kahit na nga tayo mga born again na noon, pasimula, kinukonsidera pa rin natin itong building as ito yung nandito ang Diyos. No. Nasa tayo ang templo, tayo ang church. Kaya kahit nasa labas ka, ikaw ang church. Nakakasamba ka in the spirit and in truth. Amen. Pag binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, pag lagi mong inaangkin, sumasamba ka. Pag lagi mo pinananampalatayanan yung ganda ng ginawa ni Kristo, sumasamba ka. Pag nagbabasa ka at nag-aaral ka ng Bible, kahit nasa bahay ka, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya tama yung sabi ni Jesus doon sa John chapter 4, doon sa babaeng Samaritana. Babae, darating ang oras, hindi na sasambahin ang Diyos kahit sa Jerusalem o sa Samaria pa man. Dahil dumarating ang oras, sasambahin niyo ang Diyos. Sinasamba niyo ang Diyos na hindi niyo nakikilala, pero sinasamba namin ang nakikilala namin. At darating ang oras na sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yung mga tunay na mananamba, kayo, no offense, hindi naman po masama yung umawi. Pero ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu. Pag pinananampalatayanan mo, yung mga bagay na espiritual na pangako ng Diyos is spiritual kingdom. Sumasamba ka sa Kanya. At yun ang nakalulugod sa Diyos. Amen? Lalo na sa salita niya. Kasi ang salita niya ay spirit. The word that I speak unto you, they are spirit in their life. Kaya ang sentro ng pagsamba, ayon sa kanyang mga salita. Tinatanggap mo, tinetreasure mo, ina-appreciate mo. Tama naman. John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Priority mo, kayamanan mo. Kaya kahit yung flesh against sa word, ididisiplina mo sarili mo. Yung sinasabi ni David, kaluluwa ko, sambahin mo ang Diyos. Diba? Sabi niya sa kanyang sarili, parang siguro tinatamad, mabigat yung kanyang pakiramdam. Pero sabi niya, kaluluwa ko, inutusan niya yung kaluluwa ko, sambahin mo ang Diyos. Dapat natin gawin yon na dapat doon natin i-consider na patay na itong ating katawan at i-dominate natin yung espiritu na pinahalagahan ng Diyos, lalo na yung kanyang salita. May time, dyan lalabas yung bunga ng espiritu, self-control, pagtitiyaga, pagtitiis. Disiplinahin mo yung body mo, hindi dapat siya mag-dominate, kundi mag-twist, mag-shift yung kaligayahan sa mind mo, mas magiging ahead o nauuna ang kaligayahan in the spirit. Pangalawa na lamang sa physical. Yan ang spiritual maturity. Pag nagkakaroon na ng bunga ang Espiritu Santo sa isang believer. Kaya sabi ko nga, yung nag-aaral ka para pumasa ka sa yung profession o sa exam, nagiging matyaga ka, dinidisiplina mo sarili mo, tigil muna laro, tigil muna kung ano-ano. Hindi yun bunga ng Espiritu. Bunga yun para sa physical mong pakinabang na gusto mong ma-attain. Pero in the Spirit, pag nagpupursige ka na unahin yung nakalulugod sa Diyos, spiritual kingdoms, Word of God, knowledge of God, pagtitiwala, na yun ang totoo, ako na yung lively stone, ako'y bahagi ng katawan ni Kristo, magiging masaya ka doon dahil yun ang katotoo, nakukumbinsi ka. So yun yung nakalulugod talaga sa Diyos. Kahit kakaunti ka pa, dahil ang marami, puro enjoyment lang sa physical, bonding sa physical. Pero yung bonding in the Spirit, one in the Spirit, lalabanan mo yung physical mo. Tuturing mo siyang patay at ituturing mong mas mahalaga ang kayamanang espiritual. Amen? Paano natin ito ipapamuhay? Paano natin to ina-apply? Paano nakaangkop ngayon ito sa pamumuhay ng isang Kristiyano? Sabi diyan, hindi na tayo nag-iintay ng bagong templo, bagkat tayo na ang templo ayon kay Kristo according to 1 Corinthians 3:16 yung binasa natin kanina. Know ye not that ye are the temple of the Holy Spirit? Tanggap niyo na po ba yon? Nag-aantay pa ba tayo ng bababang templo mula sa langit? Hindi, bumaba na tayo. Bumaba na yung templo. Nakita ni John yon. Hindi na tayo nakatali sa lugar o sa gusaling pisikal. Ginagawa na lamang natin itong building na to na ating para pag-aralan, pag-usapan ang salita ng Diyos. Pero hindi ito ang
church. Ang church ay yung mga buhay na mananampalataya ni Kristo. Tayo yung church. Pag umalis na tayo rito, wala na rito ang church. Ito yung lugar na lamang ng ating pagtitipon-tipon. Tama po ba? So, nagkakaroon tayo ng panibagong konsepto sa katotohanan. Pagka tinatanggap natin at inaangkop natin at ipinamumuhay natin ang ipinapahayag ng salita ng Diyos. So, hindi na tayo nakatali sa lugar. Kung hindi itinatayo tayo na ang sama-samang tahanan ng Diyos. Ayon sa Ephesians 2:22. Ang pagkawasak ng templo, yung pagkawasak ng lumang templo, ay patunay na tapos na ang lumang sistema. Yung old system. Narito ang mga dating bagay ay lumipas na. So maintindihan mo na yung mga dating bagay ay lumipas na. Tayo ngayon ay bago ng nilalang. Bagong buhay, bagong isipan, wala na yung lumang sistema, tayo ay nasa bagong sistema na tayo ang templo ng Diyos. Amen? Okay. Nakapirmi na tayo, nakastay na tayo sa natapos na gawain ni Kristo. Sa pagkaunawa ay pinalaya na tayo sa makalumang sistema. Okay? Kung nawasak na ang templo, saan naninirahan ang Diyos? Sa believer, sa atin, sa bawat isa sa atin, naninirahan na ang Diyos. Yun ang totoo ha, sa kanyang mga tao. Ephesians 2:21-22, 1 Corinthians 3:16. Hindi ko nababasahin kasi nabasa na natin kanina. Bakit sinabi ni Jesus na walang matitirang bato sa kapwa bato doon sa lumang templo? Ba't niya idiniklara sa Matthew 24? Pinakita niya sa kanyang mga apostol, mga alagad. Nakikita niyo ba yan? Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi igigiba. Bakit daw walang ititira? Nagunaw. Hebrew 8:13, which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Pag sinabing vanish away, walang matitira. Kaya pag itinatayo pa uli, isang malaking paglabag sa ginawa ng Panginoong Diyos. Dahil yung luma ay matatapos, yung lumang sistema. Simbolo lang ba yung batong buhay? Lively stones, spiritual. Tunay na mga tao yon, yung mga believers. 1 Peter chapter 2, Verse 5. Ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Kaya pag natatanggap mo na ikaw ay bahay ng Diyos, spiritual house, nag-o-offer ka ng mga spiritual sacrifices. Hindi yung pagka-priesthood natin, tuloy-tuloy yon. Araw-araw nagmi-minister ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pwede mo ring i-share. Nagshay-sharean kayo, binubulay-bulay mo, tinatanggap mo, pinapalakas mo sarili mo, totoo to, kahit na minsan may problema tayong dinaranas sa buhay sa lupang ito. Sumunod na tanong, may darating pa bang templo sa hinaharap? Wala na. Pero sa future is, meron pa. Wala na, kompleto na ito kay Kristo. Balik na naman doon sa Ephesians 2:19-22. Basahin ulit natin to. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners. Kanino sinasabi ito? Sa mga believers. But fellow citizens with the saints and of the household of God. O tama na yun. Kung na tayo pumunta sa 22, lalo nang maliwanag yun. Sapat na ang sinasabi ng Bible. Naniniwala po ba kayo sa Bible? Sa scriptures. Bakit may umaasa pa rin sa physical templo? Yun ang problema. Dahil iniisip pa rin nila ito sa physical na paraan. Yun ang, alam nyo, dapat dito tayo matuwa Nakalaya tayo doon sa expectation ng physical, no? So yun yung nagiging hadlang kung bakit meron pa ring umaasa sa physical na templo. Yung sinasabi sa mga futurists. Iniisip pa rin nila ito sa physical. Kaya pag ang tao, kahit na tapos sa theologian pa siya, walang mangyayari. Tatalo lang kayo na magtatalo. Igigiit pa rin niya na igigiit yung kanya. Kasi ang expectation niya, physical at hindi spiritual. So, hindi naman sa nagmamayabang, kayo, daigin niyo pa ang maraming mga theologian. Totoo yun. Dahil iniisip pa rin nila yung physical na paraan. Kaya, sabi niyan, bakit winasak ang templo? Dahil tapos na yung layunin nito bilang anino. Bakit nawasak yung physical temple? Tapos na kasi yung purpose na siya ay shadow.